Pumunta si Indo Ma'am Ero sa soccer club upang hanapin ang kanyang mga kaibigan para yayain silang maglaro ng soccer, ngunit ayaw nila dahil hindi pa nahihiram ni Ma'am Ero ang field. Nagalit si Ma'am Ero at umalis. Nabalitaan ni Ryugo na malapit ng madisband ang kanilang club. Hinanap ni Tina si Ma'am Ero at humingi ng tawad sa kanya dahil hindi niya ito mahiraman ng field. Si Ma'am Ero, na nagsasabing okay lang, ay pupunta sa Riverside para mag-practice kasama ang mga mag-aaral sa elementarya. Habang masaya silang naglalaro ng soccer na magkasama, aksidenteng nasipa ng isang estudyante sa elementarya ang bola at nataman ang dalawang delinquent. Nagmamadaling humingi ng tawad si Ma'am Ero sa kanila, ngunit sinipa ng delinquent si Ma'am Ero sa tiyan. Hindi sinasadyang nasaksihan ni Shoya ang eksenang ito. Nagspit ang delinquent sa bola at sinipa ito sa mga bata. Nagmamadaling sinipa ni Shoya ang bola sa mukha ng lalaking iyon, dahilan para tumakas ang mga delinquent sa takot. Lumapit si Ma'am Ero at sinabing mahusay ang sipa ni Shoya. Inanyayahan niya si Shoya na magsanay kasama niya, ngunit umalis si Shoya nang walang sinasabi. Kinaumagahan, nagulat si Ma'am Ero nang makitang lumipat si Shoya sa kanyang klase at ito ay labis na ikinatuwa ni Ma'am Ero. Sa oras ng pahinga, kinausap ni Ma'am Ero si Shoya at inanyayahan siyang sumali sa soccer club. Gayunpaman, sinabi ni Shoya kay Ma'am Ero na huminto na siya sa soccer. Dumating si Hando at sinabi kay Ma'am Ero na hinahanap siya ni Fakado at sinabihan siyang pumunta kaagad sa opisina ng punong guro. Pumunta si Ma'am Ero sa opisina ng punong guro, at sinabi sa kanya ng punong guro na magkakaroon sila ng friendly match ngayong linggo. Ang kalaban ay ang Taco Academy, isang koponan na kilala bilang pinakamalakas, na nang ibabaw sa soccer sa loob ng 40 taon na magkakasunod. Nagtataka si Ma'am Ero kung bakit gustong makipaglaro sa kanila ng numero 1 koponan sa Japan, at sinabi ni Ma'am Ero na ang kanyang club ay kasalukuyang mayroon lamang 7 miyembro. Sinabihan siya ni Natsomi na maghanap ng mas maraming miyembro, at kung matatalo ang kanyang koponan, kailangan niyang buwagin ang soccer club. Pumunta si Ma'am Ero sa club para sabihin ito sa lahat, dahilan para matarante sila dahil ang kalaban nila ay ang Taco. Ngunit hindi madaling sumuko si Ma'am Ero. Nagsisimula siyang maghanap ng mga bagong miyembro. Pumunta siya sa iba pang mga sports club para anyayahan ang mga tao na sumali sa soccer club, ngunit walang gustong sumali sa soccer club. Habang pauwi, nakita ni Ma'am Ero si Shoya. Sinabi niya kay Shoya ang tungkol sa kanilang practice match laban sa Taco Academy, at nagulat dito si Shoya. Sinabi ni Ma'am Ero na ang kanyang club ay kulang sa isang miyembro at nakiusap kay Shoya na muling isaalang-alang ito, ngunit tumanggi pa rin si Shoya na sumali at umalis. Sa gabi, si Ma'am Ero ay patuloy na nagsasanay gaya ng nakagawian. Siya ay nagsasanay sa kanyang pamamaraan ng pagsalo ng bola gamit ang mga gulong ng track. Dumating si Karoya at tinanong si Ma'am Ero kung anong teknik ang ginagawa niya. Sinabi ni Ma'am Ero na pina-practice niya ang teknik na isinulat ng kanyang lolo sa notebook na iyon. Nagtataka si Karoya kung paano maiintindihan ni Ma'am Ero ang mga bagay na ito. Dumating si Karoya upang sabihin kay Ma'am Ero na tinanggap niya na sumali sa soccer club. Nakita rin ng mga miyembro ng soccer club ang diwa ng kapitan na hindi sumuko, kaya gusto rin nilang gumawa ng espesyal na pagsasanay kasama siya. Ito ay lubos na nagpapakilos kay Ma'am Ero, at lahat ay nagsimula ng kanilang mahigpit na pagsasanay. Ngayon ang araw ng friendly match. Ipinakilala ni Ma'am Ero sa lahat ang isang bagong miyembro na nagngangalang Matsuno. Sumali siya sa club at hindi pa naglaro ng soccer noon. Isang lalaki na mukhang multo ang nagpakita sa likod ni Hando. At ang pangalan niya ay Kajino. Sumali siya sa club dahil gusto niyang kumpirmahin ang kanyang pag-iral sa lahat. Magsisimula na ang laban, at dumating ang mga miyembro ng Taco Academy na may grand entrance. Sinabi ni Captain Kido na gusto niyang makakita ng isang bagay na kawili-wili dito, kaya iminungkahi niya ang isang friendly na laban. Dumating si Ma'am Ero para batiin ang kapitan ng Taco Academy. Sinabi ni Kido na ito ang unang pagkakataon ng kanyang koponan na maglaro sa larangang ito, at nais niyang mag-warm up ng kaunti. Ang mga miyembro ng Taco Academy ay may napaka-espesyal na kakayahan sa paglalaro ng soccer. Mas mukhang mutant sila kaysa sa mga soccer player. Naglunsad ng sipa si Kapitan Kido patungo kay Ma'am Ero. Matagumpay na naharang ni Ma'am Ero ang bola, ngunit halos masunog ang kanyang guwantes. Labis na ikinatuwa nito ni Ma'am Ero,
ngunit natakot ang ibang mga miyembro, at agad na tumakbo si Kiama. Ang koponan ni Ma'am Ero ay kasalukuyang mayroon lamang 10 mga manlalaro. Si Tina ay nagdala ng isa pang miyembro upang sumali sa club. Ang pangalan niya ay Michael, at gusto niyang magsuot ng number 10 shirt, kahit na hindi siya marunong maglaro ng soccer. Nag-aalala ang principal dahil kilala ang tako na tag-Assyria ng mga taunang paaralan. Nagtataka rin si Natsomi kung bakit gusto nilang makipaglaro laban sa isang mahinang koponan mula sa kanilang paaralan. Samantala, hinahanap ng mga miyembro si Kima upang punan ang kakulangan ng miyembro habang naghihintay pa rin ang tako. Tinanong ni Henry si Jimmy kung bakit kailangan nilang laruin ang laban na ito. Sinabi ni Jimmy na ang commander ay interesado sa isang manlalaro na kakalipat lang sa paaralang ito. Gusto niyang makita ang kanyang kakayahan. Hinanap ng mga miyembro si Kima. Nagtatago siya sa isang aparador, ngunit ito ay masyadong makitid, kaya siya ay na-stuck. Pinadalhan siya ni Shaoro ng sipa para tulungan siya. Matapos makinig sa payo ng kapitan, pumayag si Kima na bumalik. Nais ni Asashi mula sa club ng pahayagan na magsulat ng isang artikulo tungkol sa laban na ito, at nakipag-usap kay Tina. Si Kakoma mula sa chess club ang magiging komentarista para sa laban na ito. Ang parehong koponan ay pumasok sa field, at ang laban sa pagitan ng Tako Academy at Raymond Academy ay magsisimula na. Sinipa ng Raymond ang bola at agad na naglunsad ng pag-atake. Iniwasan ni Ryugo ang mga takal ng dalawang manlalaro at ipinasa ang bola kay Karoya, na pumasok sa penalty area at ipinasa ang bola sa left wing. Ang bola ay napunta sa penalty area, at tumalon si Ryugo para sumipa, ngunit madaling nailigtas ito ng goalkeeper ng Tako. Inihagis niya ang bola kay Kido, at oras na ng Tako na magsagawa ng long-range shot na may napakalaking lakas, na nagpapadala kay Ma'am Ero at ng bola sa goal. Iyon ang dahilan kung bakit pinangungunahan ng Tako ang kasaysayan ng soccer sa nakalipas na 40 taon. Gayunpaman, nanindigan pa rin si Ma'am Ero para hikayatin ang mga miyembro na huwag matakot, at sa first half pa lang, nakapuntos ang Tako ng 10 goals at nawalan ng pag-asa ang Raymond. Pagod na sila, habang ang mga miyembro ng Tako ay hindi man lang pinagpawisan. Desidido si Ma'am Ero na patakbuhin sila ng husto sa second half para maubos ang kanilang stamina, ngunit pagod na pagod ang mga miyembro para simulan ang second half. Tuluyan na silang sumuko, maliban kay Ma'am Ero. Hindi pa rin nakikita ng commander ng Tako ang taong hinahanap niya. Nagsimula na ang second half, at sinabi ni Kido sa mga miyembro na i-deploy ang death zone tactic para maakit ang taong iyon palabas. 3 manlalaro ang tumalon sa ere at nagpakawala ng isang malakas na sipa. Tumama ang bola sa mukha ni Ma'am Ero, na siyang ikinasugat niya ng husto. Binalak nilang durugan ng karahasan ang mga miyembro ng Raymond hanggang sa magpakita ang taong iyon. Si Ma'am Ero na lang ang naiwan na nakatayo at patuloy na tinutumbok ng mga ito. Kahit na sinubukan niya ang lahat, hindi niya napigilan ang mga malalakas na sipa. Sa sobrang takot ni Michael sa tanawing ito ay tumakbo siya palabas ng field, at inalis ang kanyang jersey. Pinagtawanan ng mga miyembro ng Tako si Ma'am Ero at sinabihan itong sumuko. Ngunit muling tumayo si Ma'am Ero at patuloy na pinahirapan ng kanilang mga sipa. Pinanood ni Shoya ang buong laban at pinulot ang jersey na inihagis ni Michael. Ang Tako ay mayroon na ngayong 20 goals. Pumasok si Shoya sa field na nakasuot ng number 10 jersey. Napangiti si Kido dahil sumulpat ang hinahanap nila, at nagsimula na talaga ang misyon ng Tako. Nag-kick off ang Raymond at agad na nawala ang bola. 3 manlalaro ng Tako ang tumalon para gawin ang dead zone tactic. Hindi hinaranggan ni Shoya ang bola ngunit dumiretso sa goal ng kalaban dahil naniniwala siyang haharanggan ito ni Ma'am Ero, at ibinato sa kanya ang bola. Hindi binaygo ni Ma'am Ero si Shoya at inactivate ang kamay ng Diyos para saluhin ang bola. Nakilala ito ng lalaking nanonood sa gilid bilang ang maalamat na teknik na Inazuma 11. Inihagis ang bola kay Shoya, at agad siyang tumalon at ginamit ang Fire Tornado para maka-score. Na-score ng Raymond ang unang goal. Ang pinuno ng pangkat ng Tako ay nagsabi na ang kanilang misyon ay kumpleto na, ang data ay nakolekta. Ang Tako Academy ay sumuko sa laban at tinanggap ang pagkatalo. Ibig sabihin, nanalo pa rin ang Raymond. Binigyan ng espesyal na atensyon ni Kido si Ma'am Ero bago umalis at nakitang interesado siya. Gayunpaman,
Agad na inalis ni Shoya ang kanyang jersey at sinabing wala nang susunod. Nagpasalamat si Ma'am Ero kay Shoya sa pagpapakita, at pagkatapos ay ipinagdiwang ng lahat ang tagumpay para sa unang goal ng club. Kinabukasan, lahat ay nasa isang pulong na tinatalakay ang kanilang mga pagkukulang pagkatapos ng huling laban. Dumating si Natsomi upang ipaalam sa kanila na magkakaroon sila ng isa pang friendly match laban sa Cult High, at kung matalo sila, ang club ay mabubuwag pa rin. Kung manalo sila, hahayaan niya silang magsanay sa Inter-School Soccer Tournament. Ito ay nagpapasaya sa lahat ng mga miyembro. Salamat sa pag-iskor laban sa Taco, nagsimula silang makaakit ng atensyon mula sa ibang mga paaralan sa mga friendly match. Habang nagpa-practice ang lahat, dumating si Asashi mula sa newspaper club. Naging fan siya ng soccer club pagkatapos ng kanilang laban. Nang mabalitaan niyang Cult High ang susunod nilang kalaban, agad siyang nagpanik. Sinabi ni Asashi na maraming nakakatakot na chismis tungkol sa paaralang iyon. Ang lahat ng manlalaro na lumaban sa Cult High ay lalagnatin pagkatapos ng 3 araw. Kung ang isang tao ay sumusubok na umiskor laban sa cult, ang kanilang mga binti ay hindi may gagalaw. Pakiramdam ng lahat ay isa itong sinumpa na paaralan. Gusto nilang sumali si Shoya sa club para labanan ang Cult High. Nagpagalit ito kay Ryugo dahil natatakot siyang maaga ni Shoya ang lahat ng spotlight. Sinasabi ni Ma'am Ero sa lahat na huwag masyadong umasa sa iba at magsikap sa kanilang sarili. Sinusubukan din ni Ryugo na mag-ensayo dahil gusto niyang maging pangunahing striker ng Raymond. Kinaumagahan, aksidenteng nakita ni Ma'am Ero si Shoya na papunta sa ospital. Sinundan niya si Shoya at nahuli. Dumating si Shoya upang bisitahin ang kanyang kapatid na babae. Ang kanyang pangalan ay Yoka, at siya ay nakoma pagkatapos ng Inter-School Soccer Finals. Ito ay isang laban sa pagitan ng Kakawa at Taco. Pumunta siya sa stadium para i-cheer si Shoya at itinulak siya palabas ng stand. Kung hindi naglaro ng soccer si Shoya, hindi ito mangyayari. Lagi niyang sinisisi ang sarili niya. Sinumpa niya na kung hindi pa nagigising si Yoka, hindi siya maglalaro ng soccer. Pero sa pagkakataong iyon, hindi niya alam kung bakit, kaya kinuha niya ang jersey at muling naglaro. Humingi ng tawad si Ma'am Ero kay Shoya dahil sa pang-aabala nito sa kanya nang walang alam. Kinabukasan, sumali si Asashi sa soccer club bilang manager. Nais niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon upang tulungan silang lumago. Sinusubukan pa rin ni Ryugo na mag-practice ng pag-shot, ngunit lahat sila ay nakaligtaan ang target. Naisip niya na hindi siya angkop para sa posisyon ng striker. Nakaramdam siya ng matinding inggit kay Shoya, na binago ang laro sa loob lamang ng ilang segundo. Ayaw niyang magpatalo kay Shoya at gusto niyang makashoot din ng ganoon. Sinabi ni Ma'am Ero na tutulungan niya si Ryugo na gawing perpekto ang kanyang sipa, at sinabihan siyang maniwala sa kanyang sarili at huwag subukang gayahin ang sipa ni Shoya. Nagsimulang magsanay ang lahat, at ang sariling sipa ni Ryugo ang nagsimulang itulak pabalik si Ma'am Ero. Si Shoya ay nakatayo sa itaas at pinapanood sila. Lumapit si Natsomi kay Shoya, at iniimbestigahan niya si Shoya at ang kanyang kapatid na babae. Sinabi niya na ang pagtigil niya sa soccer ay hindi magpapagising sa kanyang kapatid na babae. Ang palaging gustong maglaro siya ng soccer at maka-score ng maraming goal ay ang kanyang kapatid na babae. Natapos siya at umalis. Isang pasa ang ginawa kay Ryugo at sa pagkakataong ito, naperpekto niya ang sarili niyang dragon kick at umiskor. Dumating si Shoya, na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya kay Ma'am Ero na gusto niyang sumali sa koponan. Bumalik sa silid ng club, sina Ryugo at Shoya ay nagtatalo tungkol sa posisyon sa harap. Pumasok sina Tina at Anashi at ipinakita sa kanila ang video ng laban ng Cult High. Nagtataka ang lahat kung bakit hindi gumagalaw ang player. Si Asashi ay nagsasalita tungkol sa mga alingaw tungkol sa Cult High. Hindi makagalaw ang kanilang mga kalaban kapag nakikipaglaro sa kanila. Magsisimula na ang friendly match ng Raymond at Cult High. Napakaraming tao ang dumating para manood ng laban na ito dahil minsang umiskor ang Raymond laban sa Taco. Nakipagkita si Ma'am Ero kay Natsomi, at sinabi niya na kapag nanalo sila, babayaran ng paaralan ang kanilang pagsali sa inter-school tournament. Nagpapakita ang mga manlalaro ng Cult High, at para silang mga isinumpa na manlalaro. Magsisimula na ang laban, at nagsisimula ang Cult High sa kick-off.
Sinubukan ni Xiaoro na nakawin ang bola ngunit nabigo. Naglulunsad ang number 10 nanograms Phantom Shot. Ginagamit ni Ma'am Ero ang kamay ng Diyos para harangin ito, na ikinagulat nila. Sinabi niya sa lahat na mag-counterattack. Ang bola ay ipinasa kay Xiaoro, at si Shoya ay minarkahan ng mahigpit. Kaya, ipinasa ni Xiaoro ang bola kay Ryugo. Agad niyang ginamit ang kanyang Dragon Kick para maka-score, at ikinagulat nito ang mga kalaban. Nagpatuloy ang laban, at ang Cult High ay naagawan ng bola, at ang bola ay ipinasa kay Ryugo. Umiskor ulit siya gamit ang kanyang Dragon Kick. Naisip ni Karoya na kaya nilang manalo sa laban na ito. Gayunpaman, nagsimulang magseryoso ang coach ng Cult High at sinabihan ang kanyang mga estudyante na ipakita ang kanilang kapangyarihan mula sa impyerno. Sumigaw sila ng ilang sumpa para mag-hallucinate ang mga kalaban at gamitin ang Ghost Lock para hindi makagalaw ang mga kalaban. Hindi napigilan ni Ma'am Ero ang shot ni number 9 dahil 5 bola ang lumilipad patungo sa kanya. 2-1 na ang score. Naramdaman ni Shoya na may mali at sinabihan si Ryugo na huminto sa pag-atake, ngunit hindi siya nakinig. Naglunsad si Ryugo ng shot, ngunit madali itong nasalo ng goalkeeper gamit ang warp space technique. Ang bola ay inihagis sa numero 9. Muli niyang ginamit ang Ghost Lock para malagpasan ang lahat at makascore. Natable ang score, at pagkatapos ay nagpatuloy ang mga sumpa. Nakamit ng Cult School ang ikatlong goal, at natapos ang first half. Ang score ay 3-2 pabor sa Cult School. Tinalakay ng lahat ang diskarte para sa second half. Nakita ni Ma'am Ero ang cult coach na sumisigaw ng ilang uri ng spell bago ang lahat ay hindi makagalaw. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit tiyak na hindi ito isang sumpa. Nagsimula na ang second half, at ibinalik ni Shoya ang bola at tumanggi siyang mag-shoot. Alam niyang kung hindi niya mahahanap ang sekreto ng sumpang ito, walang silbi ang lahat ng pag-atake. Ngunit nagpasya pa rin si Ryugo na umatake at inilunsad ang kanyang Dragon Shot at nabigo muli. Inutusan sila ng coach na umatake kaagad gamit ang Ghost Lock. Nagsimulang gumalaw ang mga manlalaro, at ginamit ng numero 9 ang Ghost Lock. Hindi makagalaw ang lahat, at narinig ni Ma'am Ero ang pagsasalita ng kalabang coach na iyon. Malakas na sumigaw siya para malampasan ang boses ng coach. Nagbigay daan ito sa kanya na makagalaw at humarang sa bola. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga kasamahan na kapag ang Cult High ay umatake, sila ay gumagalaw ng pabilog at nagbubulungan ng spell, dahilan upang ma-hypnotize ang kalaban. Labis ang galit ng coach na natuklasan ang kanyang sikreto. Agad namang sinabihan ni Ma'am Ero ang lahat na mag-counterattack. Ipinasa ni Xiaoro ang bola kay Ryugo at muling nagtiwala sa kanya. Ang goalkeeper ay nagsimulang gumamit ng hypnosis. Sinabihan ni Shoya si Ryugo na huwag tumingin sa mga kamay ng goalkeeper dahil ito ay magiging sanhi ng kanyang paghahalusinate. Naramdaman ni Ryugo na talented talaga si Shoya dahil napagtanto niya ito. Nagpasya siyang mag-shot at tinawag ang pangalan ni Shoya. Hindi ito isang shot kundi isang pasa kay Shoya. Ginamit ni Shoya ang Fire Tornado para pagsamahin ang Dragon Pass ni Ryugo. Parehong lumipad ang goalkeeper at ang bola sa goal, at tumable na ang score. Umalis si Kido dahil alam niya na ang magiging resulta ng laban. Muli, pinagsama ni Ryugo at Shoya ang kanilang atake para sa ika-4 na goal. Nanalo ang Raymond sa score na 4-3. Pagkatapos ng laban na ito, mas naunawaan ni Ryugo at Shoya ang isa't isa, at naunawaan ng lahat na kailangan ng soccer ang kombinasyon ng 11 manlalaro. Samantala, ang coach ng Raymond, si Fuck Oda, ay lihim na nag-uulat ng impormasyon sa commander ng pangkat ng Taco. Ang mga tao sa buong Japan ay sabik na naghihintay para sa paparating na inter-school tournament. Ang mga organizer ay nagsimulang bumunot ng palabunutan upang piliin kung aling mga paaralan ang maglalaro laban sa isa't isa. Maglalaro ang Nosy laban sa Raymond sa unang round. Tuwang-tuwa si Ma'am Ero dahil maglalaro siya sa inter-school tournament. Isang bagong transfer student na nagngangalang Doming ang dumating upang tanungin sina Xiaoro at Kima para sa lokasyon ng principal's office. Dumating si Coach Fuck Oda sa club room upang sabihin sa kanila na ang kanilang mga kalaban sa unang round ay ang Nosy. Dumating si Doming para sumali sa soccer club, at kilala na nila ni Tina ang isa't isa. Narinig niya ang tungkol sa Nosy at nakipaglaro na siya sa kanila noon pa man. Ang mga ito ay napakahusay sa parehong lakas at paggalaw. Lalo silang walang kapantay sa hangin.
Maaari silang tumalon ng napakataas para harangan ang Dragon Crush ni Ryugo at Fire Tornado ni Shoya. Sinabi ni Ma'am Ero na kung ganoon ang kaso, kailangan lang ng lahat na lumikha ng isang bagong pamamaraan. Nagsisimula silang magsanay ng kanilang mga sipa at makipagkumpetensya para sa bola sa hangin. Habang sila ay nagsasanay, dumating si Furuko at sinabi sa kanila ang tungkol sa alamat ng Inazuma 11. 47 taon na ang nakalilipas, ang Inazuma 11 ay ang maalamat na koponan ng soccer ng Raymond. Maaari silang maglaro sa mga world-class na torneo kung gusto nila. Si Ma'am Ero ay isang inapo ng isang miyembro ng maalamat na pangkat na iyon. Ang lolo ni Ma'am Ero, na pinangalan ng Indo Daisuke, ay ang kasama sa Inazuma 11 at siya ang simbolo ng soccer. Nang marinig ito, ninais ni Ma'am Ero na matulad sa kanyang lolo. Habang kumakain, tinanong ni Ma'am Ero ang kanyang ina kung ang kanyang lolo ay isa sa Inazuma 11 at sumagot ang kanyang ina na hindi niya alam. Kinabukasan, sinubukan ng mga miyembro na lumikha ng mga bagong pamamaraan. Sina Shaoro at Kamato ay nagsasanay ng isang teknik na tinatawag nilang lightning jump. Si Shido ay nagsasanay ng hidden ball technique. Naisip ni Tina na hindi sila makakabuo ng anumang mga bagong pamamaraan na tulad nito. Nag-aalala si Karoya dahil hindi nila magagawang labanan ang Nosy ng walang bagong pamamaraan. Sinabi ni Ma'am Ero na mananalo sila kahit walang bagong teknik, at magiging Inazuma 11 sila. Sabi ng chef, may librong nagtuturo ng mga sekretong galaw ng Inazuma 11, at ikinagulat nila ito. Naalala ni Ma'am Ero ang notebook na iniwan sa kanya ng kanyang lolo. Gayunpaman, sinabi ng chef na ito ay isang maliit na bahagi lamang. Nakatago sa Raymond ang totoong secret notebook. Kinabukasan, sinabi ni Ma'am Ero sa lahat ang tungkol dito. Ayon sa chef, nakatago ito sa principal's office. Sinubukan nilang i-unlock ang kanyang safe at natuklasan ni Natsume, at hawak niya ang hinahanap nila. Gayunpaman, sinabi niya na ito ay walang silbi dahil walang nakakaintindi nito. Gayunpaman, naiintindihan ito ni Ma'am Ero, na ikinagulat ng lahat. Ang paraan para ma-neutralize ang mga kalaban sa mga pag-atake sa himpapawid ay ang Inazuma Drop, ngunit walang nakakaunawa kung paano lumikha ng Inazuma Drop na isinulat ng kanyang lolo. Nagjo-jogging si Domeng at sa tingin niya ay wala sa club na ito ang may mahusay na galaw. Ang club ay nagsasagawa ng mga espesyal na sesyon ng pagsasanay sa labanan ng lakas. Naiintindihan ni Shoya kung paano likhain ang Inazuma Drop na isinulat ng lolo ni Ma'am Ero. Ipinaliwanag niya kay Ma'am Ero na ang unang manlalaro ay tumalon, pagkatapos ay ginagamit ng pangalawang manlalaro ang una bilang isang stepping stone upang makakuha ng higit na elevation. Kapag ang pangalawa ay sapat na mataas, siya ay gagawa ng isang overhead kick. Pakiramdam ni Ma'am Ero ay matalino si Shoya. Si Shoya ang gagawa ng overhead kick, at ang stepping stone ay si Kiyama. Pagkatapos ay sinimulan ni Tina ang espesyal na pagsasanay para kay Kiyama upang tumalon siya ng mas mataas, at hinihiling ni Shoya sa lahat na tulungan siyang magsanay ng overhead kick. Ang lahat ay nagpa-practice hanggang gabi at hindi pa rin tumitigil. Kinabukasan, sinubukan ni Shoya at Kiyama na gamitin ang Inazuma Drop. Nagsimulang tumalon sina Shoya at Kiyama, ngunit takot si Kiyama sa taas, kaya nawalan siya ng balanse. Mawawalan din ng balanse si Shoya kapag nakapikit ng ganoon si Kiyama. Sinabi sa kanya ni Tina na huwag tumingin sa lupa kundi tumingin kay Shoya. Gayunpaman, nanatili siyang nakatingin sa ibaba. Naghanda sila ng mga espesyal na pagsasanay upang maalis ang takot ni Kiyama sa taas. Gayunpaman, kahit na sinubukan nila ang maraming iba't ibang paraan, hindi pa rin niya magawa. Hindi sinasadyang nakita niya si Shoya na sinusubukang mag-practice mag-isa. Tumalon at nahulog si Shoya ng daan-daang beses para magawa ang overhead kick. Hindi nais ni Kiyama na bigin ang lahat at nagpa siya na magsanay sa bahay. Pumasok ang nakababatang kapatid ni Kiyama at naghihintay na manood ng laban niya bukas. Nangako siyang darating para mag-cheer sa kanyang kapatid. Noong gabing iyon, sinabi ni Ma'am Ero sa kanyang yumaong lolo na gagampanan niya ang kanyang makakaya at magiging Inazuma 11 legend na minsan niyang tinuruan. Kinaumagahan, lahat ay nagtipon sa Nosy High. Matatagpuan ito sa malalim na kagubatan, at ang mga miyembro ng Nosy Club ay kumikilos tulad ng mga ligaw na hayop. Habang ang mga tagahanga ng Nosy ay napakarami, 3 lang na bata sa Raymond ang nag-cheer sa kanila, kasama na ang nakababatang kapatid ni Kiyama.
Dumating ang unang qualifying round. Magsisimula na ang laban ng Raymond at Nosy. Nag-kick off ang Raymond, at nakuha ni Ryugo ang bola at ipinasa ito kay Shoya. Naghahanda si Shoya na gamitin ang Fire Tornado, ngunit ang numerong 2 ng Nosy ay tumalon upang makuha ang bola at ipasa ito sa numero 11, na may bilis ng isang cheetah. Tinawid niya ang bola sa loob, at ang dalawang striker ng Nosy ay agad na naglunsad ng mga atake, ngunit naharangan ng husto ni Ma'am Ero ang bola. Lumipad ang bola kay Karoya, at nag-organisa sila ng counterattack. Sa pagkakataong ito, mahigpit na namarkahan si Shoya. Si Ryugo ay naglunsad ng Dragon Shot ngunit agad na napatumba ng napakalakas na lakas ni Shisho. Na-sprain si Ryugo at hindi na naituloy ang laban. Si Dameng ay ipinalit kay Ryugo, na naglalaro bilang isang defender at nailipat si Kiyama sa striker position. Madaling naaga ni Dameng ang bola sa kalaban, at siya ay dating miyembro ng pangkat ng Tako. Tinawid niya ang bola ng mataas para kay Shoya at Kiyama na gumamit ng Inazuma Drop. Gayunpaman, si Kiyama ay natatakot pa rin sa taas, kaya nabigo sila. Ang bola ay napunta sa Nosy, at agad silang umatake. Sinubukan ni Ma'am Ero ang kanyang makakaya upang maisalba ang goal hanggang sa nasunog ang kanyang guwantes. Natapos ang first half, at nadama ni Ma'am Ero na ang lahat ay gumawa ng mahusay na trabaho. Hindi sila nakapuntos, at magagawa lang nilang manalo laban sa kalaban gamit ang Inazuma Drop. Pinasaya niya si Ma'am Ero at ipinagpatuloy ang pagpasa ng bola sa kanya hanggang sa magtagumpay siya. Nagsimula na ang second half. Naglulunsad pa rin ang Nosy patungo sa goal ng Raymond. Ipinasa ni Ma'am Ero ang bola kay Kiyama, ngunit walang kumpiyansa si Kiyama na tanggapin ang bola at nag-iisang nagdedepensa si Ma'am Ero sa mga atake ng kalaban, hanggang sa sobrang sakit ng kanyang kamay. Desidido ang mga miyembro ng Raymond na huwag hayaang makashot ang kalaban. Kahit na nagtagumpay sila, ang taktikang ito ay nakakapagod sa kanila ng napakabilis. Sinabi ni Shoya kay Kiyama na buksan ang kanyang mga mata at panoorin ang mga pagsisikap ng lahat. Pagod na pagod ang lahat, ngunit walang sumuko dahil naniniwala silang makakapuntos sina Shoya at Kiyama. Nakabawi si Kiyama at muling ipinasa sa kanya ang bola. Gumamit agad sila ng Inazuma Drop. Matagumpay na nalampasan ni Kiyama ang kanyang takot, na nagbigay ng pagkakataon kay Shoya na mag-shoot at pumasok ang bola sa goal. Unang nakapuntos ang Raymond ng score, at tapos na ang laban. Ang unang nanalo sa round ay ang Raymond. Tuwang-tuwa ang nakababatang kapatid ni Kiyama nang makita siyang napakakol. Dinala ni Natsume ang yelo sa kamay ni Ma'am Ero at sinabing wala siyang isip. Kinaumagahan, nagulat si Ma'am Ero nang makita si Natsume sa club room. Sinabi ni Natsume na simula ngayon, siya na ang magiging manager ng club na ito. Samantala, kinolekta ng Takus Commander ang data ng Raymond para gumawa ng device na makakatulong sa kanilang mga manlalaro na manalo ng madali. Maaaring suriin ng device na ito ang kakayahan ng kalaban at tulungan ang nagsusuot na gumawa ng tamang pagpili. Matapos manalo ang Raymond laban sa Nosy High, sumikat ang team nila. Huminto ang mga taong dumadaan sa ilog para panoorin silang magsanay. Nakita ni Tina at Asashi na marami silang naging improvement. Kung magpapatuloy ito, maaari nilang talunin ang iba pang mga koponan. Nakita nila na maraming tao ang nakatingin sa kanila. Iniisip ni Karoya kung mayroon silang sariling mga tagahanga at natuwa ang lahat. Biglang nagmaneho si Natsume sa soccer field at sinabihan silang huwag magsanay ng mga espesyal na pamamaraan. Pero kung hindi nila ito masanay, hindi sila mananalo laban sa malalakas na kalaban. Ipinaliwanag ni Shoya na hindi sila mga tagahanga, sila ay mga especially iya mula sa ibang mga paaralan at dumating sila upang mangolekta ng data. Sinabi ni Ma'am Ero na mag-e-ensayo siya sa lugar na walang makakakita, ngunit walang ganoong lugar para mag-practice sila. Kinabukasan, mas maraming tao ang dumating para manood sa kanilang pagsasanay. Maging ang susunod nilang kalaban ay dumating para mangolekta ng data at miyembro sila ng Mikage Senyo. Ang kanilang striker ay si Shimozuro, at ang kapitan ay ang goalkeeper, si Sugamori Takeshi. Si Shimozuro at Sugamori ay pumasok sa training ground, at sinabi sa kanila na huwag itago ang kanilang mga espesyal na diskarte dahil natapos na nila ang pagsusuri sa kakayahan ng mga miyembro ng Raymond. Itinuring nilang basura ang mga miyembro ng Raymond, na hindi karapat-dapat na labanan sila.
Sinabihan sila ni Ma'am Eru na patunayan ito sa kanilang mga aksyon sa halip na magsalita. Hinahamon niya sila dito mismo. Ang bawat koponan ay makakakuha ng isang shot. Ang score ay depende sa kung sino ang umiskor at kung sino ang nagsesave. Tinanggap ni na si Mozuro at Sugamori ang hamon. Kinuha ni si Mozuro ang unang shot. Sinipa niya ang bola ng mataas at ginamit ang fire tornado ni Shoya, na ikinagulat ng lahat. Gumamit si Ma'am Eru ng hot-blooded punch ngunit hindi ito mablock. Ang espesyal na galaw ni Shoya ay ganap nilang kinopya. Susunod, haharapin ni Shoya ang goalkeeper na si Mozuro. Tumalon ng mataas si Shoya at gumamit ng fire tornado. Inactivate ni si Mozuro ang shoot pocket para madaling masalo ang bola, na ikinagulat ng mga miyembro ng Raymond at napagdesisyonan na ang nanalo. Nang gabing iyon, lihim na kinopya ni Domeng ang data ng Raymond at ipinadala ito kay Kido. Nanood si Tina ng mga laban ng Mike Senyo. Naglaro sila ng napakatahimik, napaka-perpekto, at napakatumpak. Mula nang maging goalkeeper si Mozuro, hindi pa sila nagpapapuntos ng goal. Iniisip ni Shoya na alam talaga nila ang lahat ng data tungkol sa kanila. Maaaring hindi na gumana ang Dragon Tornado at Inazuma Drop. Nais ni Ma'am Eru na magsanay ng isang bagong pamamaraan, ngunit kung isagawa nila ito ng lantaran, ang data ay mananakaw pa rin. Pumunta si Tina para sabihin sa lahat na sinabihan sila ni Natsume na pumunta sa isang lugar. Kinikilala ni Michael ang lugar na ito bilang isa sa 7 Mysteries of Raymond, ang Inaccessible Door. Biglang lumabas si Natsume mula sa loob, dahilan para magpanik ang lahat. Pinapasok sila ni Natsume sa loob at sinabi sa kanila na ito ang sikretong pasilidad ng pagsasanay ng maalamat na Inazuma 11, ang Inabakari Center. Inayos niya ito at sinabi sa kanila na maaari silang magsanay dito. Ang pintong ito ay may timer, hindi ito magbubukas hanggang sa matapos ang timer. Maraming makina dito na tumutulong sa mga forward, defender, at goalkeeper na magsanay. Si Tina at Asashi ay labis na nag-aalala sa kanila. Sa sandaling matapos ang timer, bumukas ang pinto. Nakahandusay sa harap nila ang mga miyembro na maraming pasa sa katawan. Gayunpaman, sina Ma'am Eru at Shoya ay labis na nasasabik tungkol dito. Dumating ang araw ng laban ng Raymond at Mike Senyo. Ang Mike Senyo ay itinuturing na kasing lakas ng Taco Academy at magsisimula na ang laban. Nag-kick off ang Raymond, at agad namang umatake ang mga Raymond members. Natapos ni Sugamori ang kanyang pagsusuri at inilagay ang Gamma 3 Defense Formation. Hindi na makagalaw pa si Shoya at ipinasa niya ang bola kay Ryugo, na nag-shoot. Gayunpaman, nabawasan ang lakas ng sipa dahil sa pagkakabangga sa mga manlalaro ng kalaban. Nag-counterattack ang mga kalaban gamit ang Beta 2 formation, ngunit nakuha ni Karoya ang bola at ipinasa ito kay Shido. Agad na naaga ng mga kalaban ang bola at madaling nakalampas sa mga defender. Nag-shoot si Yamagishi, at matagumpay na nasalo ni Ma'am Eru ang bola. Agad namang kumilos si Kiss Amaro para tanggapin ang bola. Tinawid niya ang bola ng mataas at ginamit ni Shoya ang Fire Tornado, ngunit hinarang ito ng goalkeeper, at ang bola ay tumalbog pabalik. Sinabi ni Ryugo kay Shoya na samahan siya at gamitin ang Dragon Tornado, pero nadepensahan muli ang bola. Sina Shoya at Kiyama ay nagsanib puwersa upang gumamit ng Inazuma Drop. Gumamit si Sugamori ng Rocket Fist para harangin ang bola. Nag-counter-attack ang kalaban at si Yamagishi ay umatake, ngunit hindi, ito ay pasa kay si Mozuro, na nag-shoot. Gayunpaman, naloko si Ma'am Eru at ito ay isang pasa muli. Umatake ng header si Yamagishi at nakapuntos ng iskor ang kalabang koponan. Nagpatuloy ang laban at agad na ninakaw ng kalabang koponan ang bola, ngunit hindi sila umaatake, nagpapasahan lang sila ng bola. Naghihintay sila ng oras hanggang sa katapusan ng first half, at naiinis din ang mga manunood sa mga taktika nila. Sa madaling salita, gusto lang nilang manalo. Sumipol na ang whistle at tapos na ang first half. Pinuntahan ni Ma'am Eru si Sugamori at tinanong siya kung masaya ba siyang maglaro ng soccer ng ganoon. Hindi maintindihan ni Sugamori kung ano ang saya sa soccer, gusto lang niyang manalo. Ipinahayag ni Ma'am Eru na ipapaunawan niya sa kanya kung ano talaga ang soccer. Magsisimula na ang second half at ang kalabang koponan ay patuloy na nagdedepensa at hindi umaatake. Kung magpapatuloy ito, siguradong talo ang Raymond. Umalis si Ma'am Eru sa goal stand at nagmamadaling ninakaw ang bola.
Nag-shoot siya at si Sugimori ay walang data sa shot na ito, kaya siya mismo ang sumalo ng bola. Nagsimula siyang makadama ng kagalakan sa soccer at lumipat sa isang offensive na diskarte. Bumagsak si Kiyama, at nakuha ni Matsuno ang bola, ngunit agad na inagaw ni Shimozuro ang bola at umatake. Gumamit siya ng Patriot shot at buti na lang hinarang ito ni Ma'am Ero. Nakakuha ng corner kick ang Mike Senyo, at muling umalis sa goal si Ma'am Ero. Gumamit agad si Shimozuro ng rocket shot at sinabihan ni Ma'am Ero si Shoya na samahan siya sa pagsipa. Walang data si Sugimori sa shot na ito, at siya at ang bola ay parehong lumipad papunta sa goal at tumabla ang iskor. Pakiramdam ni Ma'am Ero ay napakagaan ng kanyang katawan. Hula niya na ito ang resulta ng kanyang pagsasanay sa Inabakari Center. Tumalon ng mas mataas si Shaoro at mas mabilis na tumakbo sina Hando at Shido. Naitawid ang bola, at inilunsad ni Shoya at Ryugo ang Dragon Tornado. Sa pagkakataong ito, hindi ito nagawang harangan ni Sugimori at nanguna ang Raymond sa score na 2-1. Galit na galit ang coach at tinapon niya ang gamit niya. Ang sistema ay nagbigay ng utos na sumuko, ngunit naalala ni Sugimori ang mga salita ni Ma'am Ero at hindi sumuko. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na alisin ang kanilang mga kagamitan at huwag sumuko. Pakiramdam ni Ma'am Ero ay kawili-wili na ang laban. Mabangis ang pag-atake ng magkabilang koponan at nais ni Ma'am Ero na tapusin ni Shoya ang laban sa huling sitwasyong ito, ngunit gumawa rin si Shimozuro ng sipa upang harangan si Shoya. Parehong nawala ng balanse at sinubukan ni Shimozuro na ipasa ang bola kay Sugimori. Pinangunahan ni Sugimori ang bola para umatake. Nilagpasan niya ang mga manlalaro at sinipa ang bola. Ginamit ni Ma'am Ero ang kamay ng Diyos para saluhin ang bola. Natapos ang laban at ang mga tagahanga ng Mike Senyo ay nag-cheer pa rin sa kanilang koponan dahil napakahusay nilang naglaro. Nadama ng mga miyembro ng Mike Senyo na ang paglalaro ng soccer ay masaya nang hindi nangangailangan ng kagamitan sa pagsusuri. Kinabukasan, lahat ay nag-practice gaya ng nakagawian at huminto sa isang restaurant pagkatapos ng pagsasanay. May gagawin daw si Dameng kaya umuwi muna siya. Pero sa totoo lang, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kido. Hiniling ni Kido kay Dameng na kunin ang kanilang data ng pagsasanay sa Inabakari Center. Habang naglalakad si Dameng, naisip niya ang mga masasayang oras kasama ang kanyang mga kasamahan, na hindi niya naranasan sa Tako. Samantala, inutusan ng commander si Fukuoka na pigilan ang Raymond sa pag-abante sa finals sa lahat ng paraan. Kinabukasan, tumungo si Dameng sa club room para kunin ang data, ngunit nag-alinlangan siya at iniwan ito sa kinaroroonan nito. Pagdating niya sa school, nakita niya si Fukuoka na may palihim na ginagawa. Pareho silang mga especially iya para sa Tako, kaya hindi nakaramdam ng pag-aalala si Fukuoka. Pinayuhan ni Fukuoka si Dameng na huwag sumakay sa bus na ito. Alam ni Dameng na inutusan ng commander si Fukuoka na maglagay ng bitag sa bus. Nakita ni Tina na parang hindi maganda ang mood ni Dameng. Hinabol ni Asashi si Dameng at sinabing tutulungan niya itong mabawi ang kanyang katinoan. Palihim na nakipagkita si Dameng kay Kido at nagsinungaling na hindi pa niya nakuha ang kanilang data. Sinabi ni Dameng na naglagay ng bitag ang commander sa bus, na ikinagulat ni Kido. Biglang sumulpat si Asashi at tinawag si Kido na Oni-chan. Siya pala ang nakababatang kapatid ni Kido at agad namang umalis si Kido. Pinuntahan ni Kido ang commander para sabihin na kaya nilang manalo laban sa Raymond nang hindi gumagamit ng dirty tricks. Ngunit tinanong ng komandante si Kido kung mayroon siyang 100% na garantiya ng tagumpay. Ang nais ng commander ay isang 100% na tagumpay. Biglang, nakita ni Natsume ang isang sulat sa mismong pintuan niya. Nabasa niya ito at nagulat siya. Kinabukasan, pumunta siya kay Teacher Fukuoka at sinabi niya na gusto niyang subukan ang bus bago ang finals at hiniling kay Fukuoka na i-test drive ito. Sinabi niya sa kanya na imaneho lang ito sandali. Hinihimok niya itong magmaneho, ngunit sinabi niyang hindi niya kaya. Ipinakita niya sa kanya ang isang sulat na nag-aakusa sa kanya ng lahat ng kanyang masasamang gawa. Inamin ni Fukuoka na pinutol niya ang preno ng bus na ito para pigilan ang Raymond sa finals. Inamin din niya na isa siyang especially iya para sa Tako. Bago siya umalis, sinabi niya na hindi lamang siya isang especially iya, ngunit si Dameng ay isang especially iya din. Nakakagulat ito sa lahat at galit na galit ang lahat dito, pero hindi naniniwala si Ma'am Ero.
Ngunit sinabi ni Dom-eng kay Ma'am Ero na lahat ng sinabi ni Fukuoda ay totoo at umalis. Ipinakita ni Natsume kay Ma'am Ero ang sulat, at nakilala niya ang sulat kamay bilang kay Dom-eng. Natagpuan ni Tina si Dom-eng sa tabi ng ilog. Sina Tina, Dom-eng, at isang batang lalaki na nagngangalang Ikano ay magkasamang naglalaro ng soccer. Nangako silang tatlo sa isa't isa na magkasamang maglaro ng soccer sa ibang lugar. Biglang may tumawid na aso sa kalsada at inialay ni Ikano ang kanyang buhay para iligtas ito. Simula noon, huminto si Tina sa paglalaro ng soccer, habang tinupad ni Dom-eng ang pangako kay Ikano. Noon pa man ay tumatakas si Tina, ngunit simula nang makilala niya si Ma'am Ero, isang batang laging nagsisikap na tuparin ang kanyang pangarap ng buong lakas, nagbago siya. Nakita niya siya bilang Ikano. Sumulpat si Ma'am Ero at sinipa ang bola patungo kay Dom-eng. Hiniling niya kay Dom-eng na makipaglaro sa kanya ng soccer, at lahat ay sumang-ayon na patawarin si Dom-eng. Kinabukasan, nag-alala ang lahat dahil kung walang coach ang kanilang team ay hindi na sila makakasali sa tournament. Kailangan nilang maghanap ng bagong coach. Nagpunta ang grupo ni Ma'am Ero sa shop para hilingin sa may-ari doon na maging coach nila, dahil nahulaan nila na miyembro ito ng Inazuma 11. Gayunpaman, sinabi niya na ang Inazuma 11 ay nagdala lamang ng mga sakuna at pinalayas ang lahat dahil hindi sila umorder ng pagkain. Kinabukasan, nalungkot ang lahat dahil hindi pa rin sila nakakahanap ng bagong coach, at 2 araw na lang ang laban. Nagpasya si Ma'am Ero na puntahan ulit ang shop owner. Pinigilan siya ng isang lalaki, at nagpakilala siya bilang isang detective. Sinabi niya kay Ma'am Ero ang tungkol sa trahedya ng Inazuma 40 taon na ang nakakaraan. Sa finals ng national tournament, naglaro ang Raymond laban sa Taco, isang bagong koponan. Nawalan ng preno ang boss, at lahat ng miyembro ng Inazuma ay nasugatan. Gayunpaman, naglakad ang lahat, gumapang pa sa daan patungo sa laban. Ngunit isang tawag sa telepono ang dumating at ipinaalam sa kanila na sila ay disqualified. Dahil dito, nanalo ang Taco nang hindi kinakailangang maglaro. At mula noon, wala pang talo ang Taco sa loob ng 40 taon. Alam ng lalaki kung sino ang gumawa nito, kaya naging detective siya para imbestigahan ito. Sinabi niya kay Ma'am Ero na ang boss ng shopkeeper na si Raizen ay isa sa mga miyembro ng Inazuma 11 na naglalaro bilang goalkeeper. Nang marinig ito, agad na nagpasalamat si Ma'am Ero sa detective at tumakbo papunta kay Raizen. Hinamon niya ang matanda na kung mahuli niya ang tatlo sa kanyang mga sipa, kailangan niyang maging coach nila. Tinanggap ng matanda ang hamon ni Ma'am Ero para hindi na siya guluhin pa ng batang ito. Hinarang ni Ma'am Ero ang unang shot, at tiyak na miyembro ng Inazuma 11 ang matanda. Sa pangalawang shot, hinarang ito ni Ma'am Ero ng fire punch. At sa ikatlong shot, ginamit ni Ma'am Ero ang kamay ng Diyos para harangin ito, na labis na ikinagulat ng matanda. Samantala, sinasabi ni Kido sa lahat na lalaban siya sa commander para maglaro ng soccer gamit ang sarili niyang lakas. Ipinakilala ni Ma'am Ero ang matanda sa lahat, at totoong pangalan nito ay Habiki Raizen. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa Taco Academy para lumahok sa finals. Pagdating nila sa locker room, nakita nila si Kido na lumabas mula sa loob. Sinabi niya na walang mga bitag sa loob. Naglalakad-lakad si Kido upang suriin upang matiyak na hindi magtatakda ng bitag ang komandante. Wala siyang nakitang kaina-hinalang lugar, at habang tinanong ni Asashi kung ano ang sinusubukan niyang gawin wala siyang tiwala dito. Ang mga taga-Raymond team ay sinusuri ang kanilang locker room dahil natatakot silang matrap ng commander. Sinusuri ng koponan ng detective ng Onagara ang Taco Academy at walang nakitang kakaiba. Gayunpaman, hiniling ni Onigawa sa kanila na suriin ito muli. Pagkalabas ni Ma'am Ero sa palikuran, nakasalubong niya ang commander ng Taco na si Kurosaki. Gustong kausapin ni Kurosaki si Ma'am Ero ng kaunti tungkol kay Kido. Sinabi niya na si Asashi ay nakababatang kapatid na babae ni Kido. Sina Kido at Asashi ay mga ulila ngunit inampon sa dalawang magkaibang pamilya upang makasama ang kanyang kapatid na babae. Nakipagdeal si Kido sa kanyang foster father na mananalo siya ng 3 magkakasunod na taon. Kung mabibigo si Kido na manalo, mawawala sa kanya ang kanyang kapatid na babae at mapipilitang iwan ang kanyang kasalukuyang pamilya. Napaisip tuloy si Ma'am Ero sa sinabi ni Kurosaki. Kapag nanalo ang Raymond, masisira ang kinabukasan ni Kido.
Dahil dito, hindi makapag-concentrate si Ma'am Ero. Pumasok si Tina at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Ma'am Ero kay Tina ang sitwasyon ni Kido. Bigla nilang narinig na nag-uusap sina Onigawa at Raizen, at nalaman nilang naglagay si Kurosaki ng mga bitag sa isang lugar. Naunawaan ni Ma'am Ero na si Kido ay naghahanap ng mga bitag dahil gusto niya ng patas na laban. Habang nagwa-warm up ang lahat, aksidenteng sinipa ni Kiyama ang bola pataas, at ilang kagamitan ang nahulog. Nakita ito ni Kido at naalala niya ang sinabi ni Kurosaki na kapag tumalon siya ng napakataas, mahuhulog ito. Napagtanto ni Kido kung saan inilagay ni Kurosaki ang bitag. Ipinadala ni Ma'am Ero ang gamit kay Detective Onigawa at sinabing nahulog ito mula sa kisame. Agad na nakipag-ugnayan si Onigawa sa mga construction worker ng stadium. Magsisimula na ang laban at habang nakikipagkamay, sinabi ni Kido kay Ma'am Ero ang lokasyon ng bitag. Nang magsisimula na ang laban, bumagsak ang malalaking bakal na haligi sa field ni Ma'am Ero. Nagulat ang lahat sa malagim na eksena. Gayunpaman, salamat sa impormasyon ni Kido, walang nasaktan. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ng lahat ang pagsasanay sa flame weather vane. Nagpasalamat sila kay Kajino para sa kanyang payo na nakatulong sa kanila na makumplito ang pamamaraang ito. Biglang dumating ang tatay ni Natsomi. Siya ang chairman ng Raymond High School at pinuno ng samahan ng soccer. Dumating siya upang batiin ang Raymond sa pagsulong sa Nationals at hiniling sa lahat na gawin ang kanilang makakaya. Bibigyan niya ang team ng bagong club room, ngunit gusto ni Ma'am Ero na gamitin ito dahil marami itong alaala para sa kanila. Pagkatapos, pumunta ang lahat sa soccer field para mag-practice. Tinanong ni Nozaki si Karoya kung kailan siya babalik sa track club. Si Karoya ay orihinal na sumang-ayon na sumali sa soccer club upang tulungan sila dahil kulang sila sa mga miyembro, at nangako siya sa track club na babalik siya. Ang kanilang lineup ay hindi maaaring wala si Karoya, ngunit iginagalang nila ang kanyang desisyon. Biglang nakatanggap ng tawag si Natsomi mula sa kanyang kasambahay. Malubhang nasugatan ang kanyang ama habang sinusuri ang stadium na ginamit para sa pambansang paligsahan. Hinala ni Inspector Onigawa na sangkot si Kurosaki sa kasong ito. Pinalaya si Kurosaki dahil wala silang sapat na ebidensya para makulong siya. Ang pagbubukas ng seremonya ng pambansang tournament ay nagaganap. Ang lahat ng malalakas na koponan ay nagtipon. Ang Tako, bilang kampyon noong nakaraang taon, ay nakatakdang lumahok sa torneo sa kabila ng pagkatalo sa Raymond. Ang una nilang kalaban ay ang Sangoku Igima. Sinabihan ni Raizen ang kanyang mga mag-aaral na magpahinga ng mabuti para maging maganda ang katawan para sa laban bukas. Ang coach ng Sangoku Igima ay si Shinichi. Siya ay isang inapo ng ninja clan, kaya ang mga miyembro ng Sangoku Igima ay nagsasanay ng mga teknik ng ninja sa paglalaro ng soccer. Bago magsimula ang laban, pumunta si Ma'am Ero kay Karoya para magtanong tungkol sa kanyang desisyon. Mayroon ng sago si Karoya, at talagang gusto niya ang soccer at gustong makipaglaro sa lahat. Gusto rin niyang patunayan kay Nozaki na mas bagay siya sa soccer kaysa sa athletics. Magsisimula na ang unang laban ng Raymond at Sangoku Igima. Dinidribble ni Ryugo ang bola para umatake, ngunit ninakaw ito ni Kiraki. Gumagamit siya ng after image para malampasan si Karoya. Sa kabutihang palad, sinalo ni Ma'am Ero ang bola at laking gulat ni Nozaki na napakadaling nalampasan si Karoya. Naglunsad ng pag-atake ang Raymond at bumuo ng crane wing formation ang kalaban. Napapaligiran sina Hando at Shoya at ginagamit ng dalawang defender ng Igima ang Shikumi Ninjutsu para tanggayan ang pag-atake ni Shoya. Hindi makapaniwala si Nozaki na nakikipaglaban si Karoya sa mga ganitong kakilakilabot na kalaban. Ang parehong mga koponan ay sinusubukang umatake sa isa't isa, ngunit alinman sa koponan ay hindi nakakapuntos. Determinado si Karoya na umiskor at nagpapatuloy sa pag-atake, ngunit siya ay inagawan ng kalaban gamit ang Shadow Stitch. Nag-counterattack ang kalaban at isang malakas na shot ang inilunsad ni Kirigaki. Gumamit ng hot-blooded na suntok si Ma'am Ero ngunit hindi pa rin ito naharang, at nakapuntos ng score ang Sangoku Igima. Natapos ang first half at napansin ni Karoya na namamaga ang kamay ni Ma'am Ero mula sa pagharang sa hindi kapani-paniwalang malalakas na shot ng Igima. Tinulungan ni Tina si Ma'am Ero na balutan ang kanyang pinsala. Nais ni Karoya na suportahan ng lahat si Ma'am Ero sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng pagkakataon sa kalaban na umatake.
Nagsimula ang second half sa matinding pag-atake ng Igima, ngunit hindi sila pinayagan ng Raymond na makalapit sa penalty area. Tinipon ng Igima ang mga miyembro nito para gumamit ng higanteng drill formation para tanggayan ang mga manlalaro ng Raymond. Nakalusot si Kirigaki at umatake at nasira ang kamay ng Diyos ni Ma'am Ero. Kumilos si Karoya na kasing bilis ng hangin para harangin ang bola. Pinangunahan niya ang bola para umatake at hindi niya hahayaang mahuli siya ng kahit ano. Sina Shoya at Karoya ay pinagsama upang gamitin ang Flame Weather Vane at tumabla ang iskor. Ang oras para sa second half ay malapit nang matapos. Muling umatake si Karoya at nais ni Kirigaki na makipagkumpetensya kay Karoya sa bilis, ngunit ipinasa ni Karoya ang bola kay Shoya. Gumamit siya ng Fire Tornado at umiskor. Natapos ang laban at nanalo ang Raymond sa score na 2-1. Naunawaan ni Nozaki kung bakit gustong maglaro ng soccer ni Karoya. Dahil ito ay isang lugar kung saan siya makakatakbo at makakaharap ng malalakas na kalaban. Kinabukasan, laban na ng Taco at Zeus. Habang nagsasanay ang mga miyembro ng Raymond sa Inabakari Center, sumugod si Tina para iulat na natalo ang Taco sa Zeus sa score na 10-0. Ikinagulat nila ito at sa laban na iyon, nasa bench si Kido dahil sa injury, at tinapos ng kalaban ang laban sa loob lamang ng ilang minuto. Lahat ng mga miyembro ng Taco ay malubhang nasugatan at hindi na ituloy ang laban. Hindi naniwala si Ma'am Ero at tumakbo siya papunta sa Taco para hanapin si Kido. Si Kido ay nasa malubhang pagkabigla sa pag-iisip pagkatapos masaksihan ang eksenang iyon. Gusto pa niyang talikuran ang paglalaro ng soccer. Ngunit salamat sa mga salita ng pampatabay loob ni Ma'am Ero, nagawang mag-cheer up ni Kido. Ang pangalawang kalaban ng Raymond ay ang sama. Mayroon silang depensa na kilala bilang Immortal Wall. Wala pang team na nakapuntos laban sa kanila. Pagkatapos ay nagsimulang mag-practice ang lahat at pakiramdam nila ay kakaiba ang kanilang mga katawan. Ang lahat ng kanilang mga pasa at shot ay naging mas malakas. Naging sanhi ito ng kanilang mga shot at pasa na hindi gaanong tumpak kaysa dati dahil sila ay nagsanay ng husto sa Inabakari Center. Ang kanilang kasalukuyang lakas ay higit pa sa karaniwan nilang estilo ng paglalaro. Sa kanilang estado ngayon, wala silang kumpiyansa na basagin ang depensa ng Sama Team. Pinaalalahanan ni Tina si Dumeng tungkol sa pamamaraan ng Pegasus. Ito ay isang pamamaraan na ginamit ni Naikano, Dumeng, at isa pang manlalaro. Iniisip ni Tina na kailangan ng Raymond ang pamamaraan na ito upang talunin ang sama. Biglang napansin ni Asashi na sinusundan sila ni Kido. Napansin din ni Shoya na nandoon si Kido. Pumunta sina Asashi at Kido sa tabing ilog para mag-usap ng kaunti. Pakiramdam ni Kido ay may paparating na shot at nagpakita si Shoya at sinabihan si Kido na pumunta sa soccer field. Nagtatalo ang dalawa sa pamamagitan ng pagsipa ng bola. Sinabi ni Shoya kay Kido na may paraan para makapaghiganti siya. Kinaumagahan, magsisimula na ang laban ng Raymond at Sama, ngunit hindi pa rin pinapasok ni Coach Raizen ang kanyang mga manlalaro sa field. Sinabi ng referee na ayon sa mga panuntunan sa torneo, kung ang mga manlalaro ay hindi pumasok sa field sa loob ng 3 minuto, sila ay maituturing na sumuko. Nag-alala ang lahat, ngunit may hinihintay pa rin si Coach Raizen. Lumabas si Kido sa isang Raymond jersey at nagpagulat ito sa lahat. Ayon sa mga patakaran, kung ang isang manlalaro ay lumipat ng paaralan bago ang laban, ito ay itinuturing na legal. Nangangahulugan ito na iniwan ni Kido ang Taco para sumama sa Raymond. Ito ang tanging paraan para makapaghiganti si Kido sa Zeus. Sinabi ni Coach Raizen na maglalaro si Kido sa lugar ni Shido. Nagsimula ang laban sa mahinang pasa ni Hando na hindi natanggap ni Ryugo. Tila hindi pa rin makontrol ng mga manlalaro ng Raymond ang kanilang lakas. Ang lahat ng mga pasa ay hindi tumpak, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang Sama na mag-counterattack. Noong nakaraang araw, hiniling ni Coach Raizen kay Kido na tulungan ang mga manlalaro na kontrolin ang kanilang kapangyarihan para sa laban bukas dahil siya ay isang henyong strategist. Inobserbahan at naunawaan ni Kido ang sitwasyon at nagbigay ng payo sa mga manlalaro. Habang nagpapatuloy ang laban, tumpak na naipasa ng mga manlalaro ang bola. Si Kido ay patuloy na nagbibigay ng mga tagubilin para sa mga manlalaro na umatake, ngunit ang depensa ng Sama ay hindi dapat maliitin. Bagamat tumpak na naipasa ng Raymond ang bola at kumuha ng mga shot, hindi sila hinayaan ng Sama na madaling makalampas sa Immortal Wall.
Natapos ang first half, at nangunguna ang Sama sa pamamagitan ng isang goal. Sinabi ni Kido kay Ryugo na maglaro bilang isang striker at maakit ang atensyon ng defender, na inilalayo sila sa goal. Sumang-ayon sina Shoya at Ma'am Ero sa diskarte ni Kido. Nagsimula na ang second half at naakit ni Ryugo ang mga defender. Inagaw ni Kido ang bola at ipinasa ito kina Shoya at Kiyama, na nag-shot. Ngunit ang defender ay bumalik sa oras at na-activate ang Immortal Wall. Patuloy ang pag-atake ng Raymond gamit ang Flame Weather Vane ngunit nabigo pa rin. Sinabihan ni Kido si Ma'am Ero na pagsamahin ang mga pag-atake kay Shoya, ngunit hindi pa rin sila nakakalampas sa pader. 5 minuto na lang ang natitira sa second half, sumuko na ang mga manlalaro dahil ginamit nila ang lahat ng special technique na alam nila. Ngunit sinabi sa kanila ni Ma'am Ero na mayroon silang isa pang espesyal na pamamaraan, na hilig sa soccer at hindi sumusuko hanggang sa huling sandali. Ang mga salita ni Ma'am Ero ay nakatulong sa lahat na manumbalik ang kanilang fighting spirit. Kinuha ni Shoya ang corner kick at sumali si Ma'am Ero sa pag-atake. Ito ang magiging huling sitwasyon sa bola. Magkasabay na sumipa sina Shoya at Ma'am Ero at tumagos ang bola sa Immortal Wall ng Sama at tumabla ang iskor. Sa huling sandali, umiskor si Ryugo ng isa pang goal, na nagdala ng tagumpay sa Raymond. Noong gabing iyon, biglang nakatanggap ng tawag si Tina mula kay Aquino, na matagal nang nasawi. Sigurado si Domeng na nasawi siya sa ospital noong mga oras na iyon. Sinabi din ng ama ni Aquino, ngunit hindi nila naintindihan kung bakit siya nagpanggap na nasawi na. Samantala, nagsasanay ang mga miyembro nang sumugod ang isang batang lalaki sa soccer field at nilagpasan ang lahat. Siya ay umatake gamit ang isang espesyal na diskarte ngunit hindi naka-score laban kay Ma'am Ero. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Aquino, nakababalik lang sa Japan mula sa Amerika. Alam ni Kido ang tungkol kay Aquino, na isang henyo para sa American soccer. Pagdating ni Tina ay agad siyang niyakap ni Aquino. Sinabi ni Aquino na noong mga oras na iyon, sinabi sa kanya ng doktor na hindi na siya maaaring maglaro ng soccer, na nagpapahina sa kanya ng labis. Ayaw niyang makita siya ng mga ito ng ganoon, kaya hiniling niya sa kanyang ama na sabihin sa kanila na nasawi na siya. Ngunit sa huli, hindi siya sumuko sa soccer. Araw-araw, sinubukan niyang ibalik ang paggana ng kanyang binti. Salamat sa pangako nilang tatlo, ngayon ay maaari na siyang maglaro muli ng soccer at planong gumawa ng team sa Amerika. Namangha si Tina na nakakapaglaro si Aquino kapantay ni Kido at nakaka-score laban kay Ma'am Ero. Hinahamon ni na Aquino at Ma'am Ero ang isa't isa sa loob ng isang oras. Pakiramdam ni Aquino ay kamangha-mangha ang mga manlalaro dito, ngunit naniniwala si Aquino na hindi matatalo ang kanyang American team. Nais ni Aquino na gumamit ng isang pamamaraan upang patunayan ang kanyang pakikipagkaibigan kay Ma'am Ero. Kailangan niya ang tulong ni Domeng, na siyang Pegasus Technique. Ang pamamaraan ay nangangailangan ng 3 manlalaro upang gumanap. Gayunpaman, patuloy silang nabigo. Kailangang tumakbo silang 3 sa parehong bilis at sipain ang bola para umikot ito. Nagtataka si Asashi kung bakit sila nagsisikap na matutunan ito dahil wala silang pagkakataon na gamitin ang diskarteng ito sa paligsahan. Sinabi ni Tina na gusto lang nilang gumanap ng perpekto ng magkasama. Kinabukasan, nagpatuloy silang 3 sa pagpractice ng Pegasus Technique ngunit nabigo ulit. Sinabi ni Tina na siya ang kanilang magiging target. Maaring masaktan siya nito, ngunit bilang kapalit ng kanyang tiwala, silang 3 ay magtatagumpay sa susunod na pagsubok. Sa katunayan, nagtagumpay sila sa paggamit ng pamamaraan ng Pegasus at napakasaya tungkol dito. Laging handa ang ibang miyembro kung sakaling masaktan si Tina. Nadama ni Aquino na ang koponan ni Tina ay ang pinakamahusay at natutuwa na makilala sila. Noong gabing iyon, naisip ni na Ma'am Ero at Tina na sumakay na si Aquino sa eroplano pabalik ng Amerika, ngunit biglang sumulpat si Aquino na ikinagulat nila. Sinabi ni Aquino na nasiyahan siya sa paglalaro ng soccer dito at gusto niyang makipaglaro ng soccer kasama ang mga miyembro ng Raymond, at gustong makipaglaban kasama si Ma'am Ero. Kaya pansamantala muna siyang mananatili sa Japan. Sumugod si Asashi para ipaalam sa lahat na ang susunod nilang kalaban ay ang Kakawasu, ang paaralang pinaglaruan noon ni Shoya. Samantala, nasa semifinals ang Zeus at Caribbean, 10 minuto mula sa pagsisimula ng laban, ngunit hindi na makalaban ang Caribbean team. Kaya,
Ang Zeus ay uusad sa susunod na round. Kinaumagahan, bibili sana si Ma'am Ero ng candy nang makasalubong niya ang Makata trio ng Kakawasu. Nakita nila si Shoya at tinawag siyang duwag. Sinabi ni Kido kay Ma'am Ero na ang Makata trio ay ang kasalukuyang aces ng Kakawasu at mga dating kasamahan din ni Shoya. Napagkasunduan nilang maupo sa bench para sumikat si Shoya basta manalo ang team nila. Ngunit sa finals noong taong iyon, hindi sumipot si Shoya. Naisip nila na hindi kaya ni Shoya ang pressure mula sa finals at tumakas. Dahil doon ay labis nilang kinasusuklaman si Shoya, pero hindi nila alam na hindi nagpakita si Shoya noong araw na iyon dahil nasugatan ang kapatid niya sa pagkahulog sa kinatatayuan. Gustong magpaliwanag ni Ma'am Ero sa kanila ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Sinipa nila ang bola kay Shoya at pinukaw siya. Hindi sila pinansin ni Shoya, ngunit hindi ito pinabayaan ni Ma'am Ero. Hinamon ni Ma'am Ero ang tatlo sa isang laban at pumayag naman silang tatlo, at gusto rin nilang makita ang kakayahan ng goalkeeper ng Raymond. Sabay silang pumunta sa soccer field. Ang kanilang unang sipa ay isang back tornado. Paulit-ulit na sinuntok ni Ma'am Ero ang bola para harangan ito. Nagkaroon sila ng magaspang na ideya sa mga kakayahan ni Ma'am Ero at ginamit ang kanilang pinakamalakas na pamamaraan, ang Triangle Z, sa pag-atake. Hindi napigilan ng suntok ni Ma'am Ero ang atake na ikinagulat ng lahat. Di hamak na mas malakas sila kay Shoya at hindi magpapatalo sa Raymond. Dumating ang coach nila at sinabihan silang bumalik agad sa club. Natuwa siya nang makitang hindi sumuko si Shoya sa soccer. Tumakbo si Aquino at tinawag si Nishogo, nakakampi nila Aquino, Dumeng, at Tina noon. Masaya si Nishogo na makita silang muli, parang panaginip lang, pero pakiramdam niya ay hindi patas na nasa iisang team sila habang nasa ibang team siya. Pumunta si Ma'am Ero sa Inabakari Center para mag-ensayo at desidido siyang saluhin ang sipa ng tatlo. Kinabukasan, magsisimula na ang semifinals sa pagitan ng Raymond at Kakawasu. Nag-kick-off ang Kakawasu at ang trio ay lumampas sa mga defender at ginamit ang back tornado. Sa pagkakataong ito, paulit-ulit ding sinuntok ni Ma'am Ero ang bola ngunit hindi niya ito naharang. Ibang-iba ang shot attack nila sa kahapon. Hindi nila ginamit ang kanilang buong kapangyarihan noong araw na iyon. Nagpatuloy ang laban at tuloy-tuloy ang pag-atake ng team ng Kakawa, ngunit hindi sila hinayaan ng mga miyembro ng Raymond na madaling makarating sa penalty area. Nagawa ni Ma'am Ero na harangin ang back tornado attack. Nagsimulang mag-counter-attack ang team ng Raymond, at nakuha ni Ryugo at Shoya ang atensyon ng mga defender kaya ginamit ni Dumeng, Aquino, at Ma'am Ero ang Pegasus. Tumable ang iskor at natapos ang first half. Hindi inaasahan ng tatlo na itatago ng Raymond ang teknik na ito. Alam ni Nishogo ang tungkol sa Pegasus technique, kaya determinado siyang harangan ito. Nagsimula na ang second half at nagpa siya ang tatlo na ipakita sa kanila ang Triangle Z. Si Ma'am Ero, na gumamit ng God Hand sa dalawang kamay, ay hindi pa rin nakaharang sa bola. Nalampasan na nila ang kamay ng Diyos at gustong maka-score ng Raymond, ngunit hindi sila pinayagan ni Nishogo. Hinarang niya sila gamit ang spin ng cut at naputol ang kanilang pag-atake. Sinabihan ni Shoya si Ma'am Ero na huwag mag-alala, siya ang makakapuntos ng equalizer. Nakuha niya ang bola at nakipagtulungan kay Ryugo para umatake. Hinaharangan ng goalkeeper ang bola at tumatalbog ito pabalik. May pagkakataon si Shoya na mag-shoot ulit at ang bola ay tumama sa goal, at tabla na ang score. Pagkatapos ang parehong mga koponan ay sinusubukan upang lumaban para sa bola ng mabangis at maiwasan ang bawat isa mula sa paggamit ng kanilang pinakamalakas na diskarte. May ilang minuto na lang na dagdag na oras at may pagkakataon ang trio na gamitin ang Triangle Z. Desidido si Ma'am Ero na harangan ang bola, ngunit itinutulak siya pabalik. Dumating sina Kiriyama at Koyumatsu para suportahan si Ma'am Ero, at huminto ang bola. Nag-counter-attack ang Raymond at sinabihan sila ni Shoya na gawin muli ang Pegasus. Sa pagkakataong ito, nalampasan nila ang hadlang ni Nishogo para gumawa ng espesyal na bersyon ng Pegasus. Ang bola ay nasa goal at nanalo ang Raymond at umabant sa finals. Natuwa si Coach Nico nang makitang lumaki ng husto si Shoya. Sinabi rin niya sa tatlo ang tungkol sa aksidente ng kapatid ni Shoya. Sa finals noong nakaraang taon, napagtanto ng trio na hindi nila nauunawaan si Shoya sa lahat ng oras na ito at humingi ng tawad sa kanya.
Ang susunod na laban ay ang finals sa pagitan ng Raymond at Zeus. Kinabukasan, nanaginip si Ma'am Eru na natalo siya ng Zeus. Pumasok siya sa paaralan na may mabigat na loob. Hindi na-block ng God Hand ni Ma'am Eru ang Triangle Z ng kalaban, na nangangahulugan na hindi rin niya maharangan ang mga shot mula sa mga manlalaro ng Zeus. Sinabihan ni Domeng si Ma'am Eru na basahin ang notebook ng kanyang lolo. Marahil ay may isang pamamaraan na mas malakas kaysa sa kamay ng Diyos. Ayon sa mga sinulat ng kanyang lolo, mayroong isang pamamaraan na tinatawag na mag-in-the-hand. Ito ang pinakamalakas na pamamaraan na naisip ng kanyang lolo. Nagsisimula na ang lahat sa pagsasanay at alam ni Kido na naabot na ni Ma'am Eru ang kanyang kasalukuyang limitasyon. Iniisip niya kung malalampasan ba ni Ma'am Eru ang limitasyon na ito para maabot ang bagong antas. Samantala, nagkamalay na ang ama ni Natsume. Pinaghihinalaan niya na si Kurosaki ang sanhi ng pangyayaring ito at sinabihan si Natsume na ipaalam sa Raymond, na sinasabi sa kanila na mag-ingat. Huminto si Inspector Onigawa sa restaurant ni Raizen at aksidenteng nakita ang soccer team doon. Sa tingin niya ay oras na para sabihin sa kanila ang tungkol kay Kurosaki. 50 taon na ang nakalilipas, ang ama ni Kurosaki, na pinangalan ng Teigo, ay ang simbolo ng Japan Soccer Federation. Siya ay napakatalino at minamahal ng maraming tao. Akala nila ang team niya ang pipiliin para sumabak sa World Tournament, pero youth team ang pinili nila, at ang team na iyon ay ang team ng lolo ni Ma'am Eru. Ang koponan ni Teigo ay binyansagang God of Misfortune dahil palaging natatalo ang kanyang koponan sa tuwing siya ay naglalaro. Isang araw, nawala si Teigo, at nasawi ang nanay ni Kurosaki dahil sa sakit. Para kay Kurosaki, sinira ng soccer ang kanyang pamilya, at iyon ang nagpapaniwala sa kanya na ang pagkapanalo ang tanging mahalaga. Ang aksidente ng nakababatang kapatid na babae ni Shoya ay may kaugnayan din kay Kurosaki. Sa kalangitan, mayroong isang sasakyang airship. Nandoon si Kurosaki at siya ang commander ng pangkat ng Zeus. Pinainom niya ang kanyang mga manlalaro na tinatawag niyang holy water. Kinabukasan, sinusubukan pa rin ni Ma'am Eru na magsanay ng matindi, sinusubukang malaman kung paano gamitin ang mag-in-the-hand. Pinagmamasdan siya ng kanyang ina mula sa malayo at naunawaan niya na ang kanyang anak ay talagang mahilig sa soccer. Pag-uwi ni Ma'am Eru, sinabi nito sa kanya na hindi niya gusto si Ma'am Eru sa paglalaro ng soccer ngunit susuportahan pa rin niya si Ma'am Eru kung hilig niya ito. Madalas daw sabihin ng kanyang ama na kung itutuon mo ang iyong lakas sa iyong mga binti at balakang, walang bola na hindi mo mahuhuli. Kinabukasan, sinubukan ni Ma'am Eru na samalo ng 2 bola ng sabay-sabay, ngunit biglang nagpakita si Aphrodite mula sa Zeus team at sinalo ang 2 bola, na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya na siya ay isang Diyos, at ang pagsisikap ni Ma'am Eru na magsanay ay walang silbi dahil ang mga tao ay hindi maaaring manalo laban sa mga Diyos. Nagalit si Ma'am Eru at hindi niya tinanggap ang sinabi ni Aphrodite. Ipinakita ni Aphrodite kay Ma'am Eru ang pagkakaiba ng tao at mga Diyos at naglunsad ng pag-atake. Napabuga ng hangin si Ma'am Eru pero nakatayo pa rin. Nagulat si Aphrodite dahil ito ang unang pagkakataon na nakatayo ang isang goalkeeper matapos humarang ng shot mula sa isang Diyos, at pagkatapos umalis na siya. Dumating ang araw ng finals at dumating ang Raymond sa stadium, at ipinaalam na binago ang lugar ng laban. Maglalaro sila sa Zeus Stadium at nagpakita si Kurosaki at nakatitig sa kanila. Sinabi ni Coach Raizen kay Ma'am Eru na ang pagkasawi ng lolo ni Ma'am Eru ay sanhi ni Kurosaki. Nagulat si Ma'am Eru sa narinig at gustong malaman ni Coach Raizen kung pipiliin ni Ma'am Eru na maglaro ng soccer na may galit or hahayaan ito. Kung gusto ni Ma'am Eru na mag-higanti, agad nakakanselahin ni Raizen ang laban. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagbabalik loob, sinabi ni Ma'am Eru na naglaro siya ng soccer para sa hilig at kasiyahan kasama ang kanyang mga kasamahan, hindi para sa puot. Naisip din ni Coach Raizen na tama ang pipiliin ni Ma'am Eru. Pumasok sila sa locker room at naghanda sa paghakbang papunta sa field. Ngunit ang mga pasa sa kanilang katawan ay patunay ng kanilang pagsisikap. Pagtungtong pa lang nila sa field ay nakarinig sila ng malakas na hiyawan mula sa mga manunood. Nagpakita ang pangkat ng Zeus at ang koponan ay sikat sa pagdurog sa kanilang mga kalaban hanggang sa hindi na sila makalaban. Dinalhan sila ng manager ng holy water, at ininom nila ito para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngayon, nagsimula ang laban. Nag-kick off ang Zeus at ipinasa nila ang bola kay Captain Aphrodite.
Gumamit siya ng Heaven Time, isang teknik na nakakapag-freeze ng oras, kaya naglakad na lang siya at nag-dribble sa lahat ng mga kalaban. Hindi lang iyon, gumamit din siya ng buhawi para tanggayan sila. Ipinakita niya kay Ma'am Ero ang kanyang mga pakpak at sumipa ng kanyang atake. Ginamit ni Ma'am Ero ang God Hand ngunit hindi niya naharang ang bola. Walang silbi ang pinakamalakas na diskarte ni Ma'am Ero laban sa sobrang lakas ng mga kalaban. Pero hindi sumuko ang team na Raymond at nag-counter-attack. Gayunpaman, walang gumalaw sa mga Zeus players. Hinayaan nilang malayang umatake ang mga kalaban. Ang goalie na si Poseidon, ay madaling nakaharang sa bola. Inihagis niya ang bola patungo sa koponan ng Raymond at hinamon silang umatake. Inilabas ni Kido ang kombinasyon ng Emperor Penguin Ver kasama sina Shoya at Aquino, ngunit hindi sila makalampas sa water wall ni Poseidon. Patuloy na inihagis ni Poseidon ang bola patungo sa Team Raymond. Agad nilang binitawan ang Phoenix, ngunit naharang ito ng kamao ni Poseidon. Wala sa mga teknik ng Raymond ang makakatalo sa goalkeeper ng kalaban. Nagsimulang umatake ang Team Zeus at ang mga defender ay tinatangay kaagad. Inactivate ni Ma'am Ero ang kamay ng Diyos ngunit natalo muli. Si Shaoro ay nasugatan at kailangang umalis sa field at kailangan may pumasok upang palitan siya. Patuloy na umaatake ang Team Zeus at isa-isang tinatangay ang mga manlalaro ng Raymond. Paulit-ulit na sinuntok ni Ma'am Ero ang bola ngunit hindi ito mapigilan. Sina Max at Kuramacho ay nasugatan din, at hindi nila matuloy ang laban. Papalitan ni Nakajino at Shido ang kanilang mga posisyon. Pinangunahan ni Ryugo ang pag-atake ngunit natalo ni Poseidon at nasugatan. Nagpa siya si Michael na maglaro kahit na takot siya. Gayunpaman, ang oras ay pumapasok sa field na kasing bilis ng oras na siya ay umalis sa field. Wala nang karapatan ang Team Raymond na magpalit, at kailangan nilang maglaro kahit na 10 manlalaro na lang. Ngunit ang natitirang mga manlalaro ay isa-isang dinudurog sa sobrang lakas ng Team Zeus. Iba talaga ang level nila, at tinanong ni Afrati si Ma'am Ero kung gusto pa niyang lumaban. Naghihirap ang kanyang mga kasamahan, okay lang ba? Sinabihan siya ng mga kasamahan ni Ma'am Ero na huwag mag-alinlangan. Patuloy silang lalaban. Tumayo si Ma'am Ero dahil alam niyang naniniwala pa rin sa kanya ang mga kasamahan niya. Inutusan ni Kurosaki ang Team Zeus na sirain ang Raymond. Ginagamit ng koponan ng Zeus ang kanilang pinakamalakas na diskarte para durugan ang kanilang mga kalaban. Sinubukan ni Ma'am Ero na gumamit ng maghand ngunit napapatalbog lamang ang bola. Sinimulan nilang pahirapan si Ma'am Ero gamit ang bola, ngunit biglang, sinipa ni Afrati ang bola sa labas ng borderline. Gusto pala nilang uminom ng tubig at may napansin ang mga babae na kakaiba. Sabay-sabay silang umiinom ng tubig at sigurado si Natsomi na hindi ito normal na tubig. Ang mga babae ay tumungo sa kanilang imbakan ng tubig at nagpakita si Inspector Onigawa sa likod ng mga babae, at hiniling sa kanila na akitin ang mga gwardya. Samantala, ang kasalukuyang iskor ng laban ay 3-0, at lahat ng players ng Raymond ay nakahiga sa field. Ihihinto na ng referee ang laban, pero tumayo pa rin si Ma'am Ero, at ayaw din sumuko ng mga manlalarong Raymond. Alam nilang tatayo si Ma'am Ero kahit gaano pa siya pinahirapan. Muling inactivate ni Afrati ang kanyang mga pakpak ng Diyos at planong tapusin si Ma'am Ero sa pamamagitan ng sipa na ito. Sa kabutihang palad, ito ang referee upang tapusin ang first half. Dumating si Natsomi at sinabi sa lahat na ang tubig na iniinom ng Team Zeus ay may bahid ng kung ano at iniimbestigahan ito ni Inspector Onigawa. Nais silang pigilan ni Natsomi at Raizen, ngunit nakarating na sila hanggang dito sa kanilang paghahangad at determinasyon. Wala silang choice kundi maniwala sa kanila. Magsisimula na ang second half. Desidido ang Raymond na maka-score, ngunit imposible. Patuloy silang dinudurog ng kanilang mga kalaban. Tina-target ni Afrati si Ma'am Ero at tinanong kung bakit hindi siya sumusuko. Sinabing hinding-hindi niya mapapantayan ang kapangyarihan ng mga Diyos. Tumayo si Ma'am Ero at sinabing, huwag sirain ang soccer. Nagalit si Afrati at patuloy na pinahirapan si Ma'am Ero gamit ang bola, ngunit patuloy na bumangon si Ma'am Ero, na nagsimulang magparamdam ng takot kay Afrati. Ginagamit ni Afrati ang kanyang ultimate move para tapusin si Ma'am Ero. Tumingin si Ma'am Ero sa kanyang guwantes at naunawaan niya ang isinulat ng kanyang lolo.
Ginamit ng lolo niya ang mag-inahan sa kanyang kaliwang kamay dahil nakakapag-concentrate ito ng kapangyarihan mula sa puso. Sa wakas ay nagtagumpay si Ma'am Ero sa pag-activate ng mag-inahan, at inihagis niya ang bola kay Kido. Sa tagumpay ni Ma'am Ero, nanambalik din ang kanyang mga kasamahan sa pakikipaglaban. Ipinasa ni Kido ang bola kay Shoya, na umatake. Nagdagdag ng lakas si Kido sa shot attack ni Shoya at natangay ang goalkeeper ng Zeus. Na-score ng Raymond ang kanilang unang goal at si Afrati ay hindi naniniwala na ang kapangyarihan ng mga Diyos ay matatalo sa mga tao. Muli siyang umatake, at madali pa ring sinalo ni Ma'am Ero ang bola gamit ang mag-inahan. Nagpatuloy sa pagsasamang atake sina Shoya at Kido at naitala ang pangalawang goal, at pagkatapos ay ang ikatlong goal. Naitabla ang iskor at laking gulat ni Kurosaki nang makita ito. Sina Ma'am Ero, Aquino at Dameng ay sumugod para sa huling pag-atake. Ginamit ang Phoenix Attack at lumipad ang bola sa goal. Ang kasalukuyang iskor ay 4-3, at nagawang manalo ng Raymond team. Lumapit si Inspector Onigawa kay Kurosaki at sinabing inimbestigahan niya ang banal na tubig, at natagpuan ang sangkap na nagbabago sa estado ng katawan ng tao. Pagkatapos ay nagpalakpakan ang mga fans para batiin ang Raymond team sa pagkapanalo.